guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Jean. Welcome ulit sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshops. Lahat nag-like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog, no? At kung di pa subscriber sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo, no guys? So for today guys, medyo may review ulit tayo ng isa pang tool, no? And ito yung tool na medyo madalas ay ma-overlook, no? At sa tingin ko, ito yung tool na kumbaga is parang underrated na tools, di ba? Kasi ito yung tool na hindi naman siya ganong ka-sexy, okay? So hindi ito kasi tulad ng mga impact wrench or impact driver or mga cordless drill, no? Pero para sa akin, isa ito sa mga madalas na na-overlook na tools. At yun na yung tinatawag natin na hot glue gun. Now, importante ba ang hot glue gun sa isang workshop? Yes, para sa akin, oo. Kasi napakaraming uses ng hot glue gun, no? Pwede mong gamitin ng glue gun as temporary na clamps, no? Halimbawa, kung wala kang ganong clamps, pwede mong gamitin yung glue gun. Lagyan mo ng glue gun yung ginagawa, glue stick, tapos lagyan mo ng wood glue, and pagdikitin mo yung glue gun, yun yung magiging temporary niyang clamp para magdikit siya habang hindi pa natutuyo yung wood glue. Pwede yon. Pwede mo siyang gamitin kapag nag-install ka ng mga ng mga sinasabit sa wall, no? Kung wala kang tagahawak, kasi kailangan butasan yung wall, no? Pwede mong gamitin yung glue gun para diyan. Ilagay mo ng konting glue gun, idikit mo sa wall para hindi malaglag mo na yung ginagawa mo habang tinotornilyo mo siya. At napakarami pang purpose or silbi ng glue gun sa isang woodworking shop. Check nyo na lang sa YouTube. Napakarami yung tinatawag natin ng mga glue gun hacks na pwede nyong matutunan, no? Now, yung anong klaseng glue gun ba ang kailangan natin, di ba? So, syempre, meron yung mga glue gun na maliliit, no? Yung mga nabibili sa National Bookstore, yung ganyan, sa mga palengke, ganyan, or sa mga maliliit na stores, no? Kahit sa mga hardware store, meron yung mga maliliit lang. Hindi yan suitable. Hindi yan suitable sa mga woodworking, no? Hindi yan pang arts and crafts lang yan, yung maliliit na glue gun. Ang kailangan natin sa woodworking is yung merong power na kayang mag-deliver ng glue ng dire-diretso, no? At mabilis mag-init, di ba? Yung glue gun. Meron naman nabibiling ganyan. Halimbawa, sa Ace Hardware, meron ganyan, yung pang woodworking talaga, yung Eagle brand, yung mga ganyan, Stanley, mga ganyan. Pero ang disadvantage naman is usually yon ay mga corded type na glue gun, no? So, alam niyo na, pag corded, medyo hassle ng konti, di ba? Kasi merong cord, di ba? Lagi kung saan-saan, di ba? Mas maganda pa rin kung cordless. At meron naman talaga na mga cordless glue gun. At yun ang i-review natin ngayon. We're gonna review this product, guys. This is I think, new Benny, no? Or One Van na cordless glue gun. And I just acquired this from Lazada. So, tara guys, tingnan natin kung ano yung meron nitong glue gun na ito. Okay guys, so yeah, let me show you yung ating bagong tool, no? So, pakita ko sa inyo, this is meron syempre manual na surprisingly, yung kanyang manual is electric glue gun talaga nakalagay. Kasi minsan pag yung mga ganito ng mga Chinese na yung mga tools na ganito, generic yung manual, it's either sa pang drill lang or pang grinder lang, no? Kahit iba yung tools mo, yun pa yung nakalagay sa manual. Pero to at least, di ba, glue gun siya. And meron siyang isa pang manual na German naman. Hindi ko naintindihan yan. And yung unit itself guys. So ito yung unit itself. Ito. So tsaka mga glue stick. That's it. Kasi bare tool lang ito. So wala siyang battery na kasama at charger. Glue stick lang at yung glue gun. No? So ito yun. And it's ang nakalagay sa kanya is New Benny, no? Yung kung basahin niyo, New Benny. Pero yung sa kung brand niya is One Van. And first impression, guys, it's nice naman. Okay naman siya. Maganda yung kanyang build, no? Parang same lang itong Tansu, yung kanyang build quality. Okay siya. It's a simple tool, no? So, at itong maganda, meron siya on and off switch. Ayan. So, usually kasi guys, pag yung mga glue gun na desaksak, di ba? Walang on and off switch. Ilalagay mo lang sa kanya yung glue niya, tapos saksak mo lang, hayaan mo lang siya, di ba? So ngayon, test natin siya. Kuha tayo battery.
Empty type to guys, Makita empty type. So kasya sa kanya yung mga Makita type batteries. Yun. So tingnan ko lang kung sisindi. Okay, sindi naman. Tapos lagyan natin ng glue stick. And then let's turn it on. Nakalagay doon sa ano natin sa manual na kailangan mag-wait around 3 to 5 minutes daw bago siya mag-init, no. So hintayin natin 3 to 5 minutes. Okay guys, so 3 minutes tapos na. So tingnan natin kung okay na. Oh, mainit na siya. Yeah, mainit na. Let's see. Oh, wow. Wow, that's very smooth. Ah, wow, smooth. Ang lambot ng kanyang trigger. Ang smooth ng labas ng glue. So, tingnan natin. So, kung may glue ka ng ganyan, 1, 2, 3. So, mga ilang segundo lang yan. Magbaba na agad yan. Oh, nice. Wow. That's really nice. Ang ganda ng control niya. No? Maganda yung control nung buhos ng glue. At hindi siya hindi siya tumutulo. Hindi siya tumutulo. So, kasi sa ibang glue gun, pag ganyan, tumutulo yung glue kapag hindi mo kinakalabit yung trigger, no? Pero to, smooth ng kanyang trigger, hindi kailangan pigain ng todo. Tapos ang smooth ng labas ng glue, swabing-swabe. And ang ganda ng kanyang trigger control. So yeah. Try natin sulat ko yung pangalan ko dito, Gene, ang glue gun. Okay. Alright, that's nice. Ayan, no? That's very nice. Surprise. Surprisingly. No? Yeah, I was surprised kasi hindi ko expect na ganyan kaganda yung kanyang performance. Thumbs up. Very good. Okay, so siyempre, yun lang naman na nagagawa ng isang glue gun, no? So, isabihin ko lang sa inyo yung mga pros and cons niya, yung what I like about it, and what I don't like about this glue gun, no? First of all, yung what I like is yung kanyang ergonomics. Maganda kanyang ergonomics. Maayos siya, no? Hindi na kailangan ng stand. Tatayo siya ng kusa. Kahit wala siyang battery, tatayo siya. Ayun. So, especially pag meron siyang battery. Ayan. Next is, of course, yung kanyang build, no? Maganda yung kanyang build. It's decent. Hindi siya top of the line build, no? Nakatulad ng mga ibang high-end branded na tools. Pero, still, it's a good build coming from China brand and worth like less than 1,000 pesos. Okay na okay siya. Isa pa sa gusto ko sa kanya, empty type yung kanyang battery. So, kasyang-kasya sa kanya yung ating mga empty type batteries, no? So, it's either yung ating 10 amp hour na to or yung 15 amp, yung 10 cell or yung ating 15 cell, no? Or kahit yung mga maliliit na 5 cell batteries na basta Makita empty type, kasya sa kanya. I don't know kung gagana sa kanya original na Makita batteries. Maybe, I don't know. Pero yeah, kung empty type na yung mga battery nyo, no, na Makita type, pwede siya. And yeah, meron siyang on and off switch. Isa pa sa gusto ko, no? So, yung on and off switch na yan, malaking bagay yan. Especially sa mga glue gun, no? And yung tinesting natin kanina, ang ganda ng performance niya. Suwabe yung kanyang yung niya ng glue, pag-bead niya ng glue, at hindi nga siya tumutulo, no? So that means maganda yung control niya sa loob ng kanyang glue, no? And yeah, wala na akong ibang masabi sa kanya na na positive. It's really nice. It's a really nice glue gun. Negative niya is medyo matagal mag-init. Yun lang ang nakita ko na negative sa kanya, no? Kasi yung ganito na cordless glue gun, halimbawa yung gawa ng Ryobi, I think yung Ryobi yata is around 90 seconds lang. Mabilis mag-init yun. 90 seconds lang, okay na. Pwede mo na siyang gamitin yung glue. Ito, sabi nga sa manual is 3 to 5 minutes, no? Pero, kanina, yung ginamit ko siya, around 3 minutes lang yun, okay na siya. So, siguro mas maganda siya kung mga nasa 5 minutes para talaga mainit na mainit at mas suwabe yung labas ng kanyang glue. Pero, yun lang yung talagang ko sa kanya, cons ko para sa kanya. Overall, no? Build quality, yung performance, and yung kanyang practicality, no? Thumbs up. Pati yung kanyang price, thumbs up din, no? So, yeah. Awesome.
Okay, guys, yeah, like I said, this is a really nice, very efficient na tool, no, guys. So, kung nakarang episode is medyo na-disappoint tayo do sa powerhouse natin cordless drill kasi ano siya, malakas siya mag-init, no. Ito yung tool na kapag nag-iinit is a good thing. No? So kung mabilis siya mag-init, itong glue gun na to, that's a good thing. It means na maganda yung iyong glue gun. No? So yeah, this is a really nice tool. Highly recommended to guys. I was surprised. No? Kasi matagal ko nang gustong mag-acquire nito, pero dati medyo mahal pa yung mga ganitong glue gun. Around 1,000 plus yung mga cordless na glue gun. No? So nagulat ako na bumaba na yung presyo niya. It's around 600 pesos na lang. So, pag pag bare tool, pag may battery, syempre mas mahal, no? Pero syempre, marami na tayong battery dito na empty type. So, yung bare tool lang ang binili natin. And this is really cool, no? So, okay na okay to. So, kung gusto mo ng cordless glue gun sa office, sa yung workshop na magandang gamitin as a woodworking tool, no? Check nyo to guys. Ililink ko sa baba, sa description, yung yung link sa Lazada nitong store na to. Yung mga glue stick niya pala guys, yung mga ordinary lang to na glue stick na yung pinakamalalaki kasi sa kanya. Standard na yan guys. Sadly, dito sa Pilipinas, wala tayong mga available na pang glue stick na pang woodworking. Sa Amerika, meron silang mga specifically design na mga glue sticks for woodworking. No? Yung talagang iba-iba pa yung kulay ng wood, na may mga wood grain pa na design na pwede mo pang gamitin na wood filler. Ang dami sa Amerika. Pero dito sa atin, I don't think meron tayo nun. I will try to research. Tingnan natin kung meron akong maharap na gano'n. Pero I don't think so. Pero okay lang naman kasi okay na rin naman yung ordinary na glue sticks like this. Okay? So yun lang guys. So yun lang. Thank you so much for watching guys. I hope na nag-enjoy kayo sa ating review for today. And I'm gonna see you guys again next time. This is Jim from 11 Workshop. Diyos.